Nakatayo si Cassie sa tapat ng napakalaking pinto ng kulay abong mansion. Pilit niyang pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib, habang hawak ng mahigpit ang kanyang bag. Iniisip niya si Mickey, ang kanyang 3 taong gulang na anak na siyang dahilan kung bakit siya narito. Sa laki ng offer na sahod ng kanyang boss sa hospital, hindi na siya nagdalawang isip pa. Matutustusan na niya ang maintenance ng kanyang mga magulang, ang matrikula ng kanyang kapatid, at ang magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit pagbukas ng pinto ng silid ng kanyang magiging pasyente, tila huminto ang ikot ng kanyang mundo. Nakatayo sa gitna ng silid ang isang lalaki. Walang wheelchair, walang walker. Mula sa matangkad nitong pangangatawan, malalapad na balikat, hanggang sa matitipunong binti, walang bakas na lumpo ito. Dahan-daang humarap ang lalaki, at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Iyon ang mga matatalim, madidilim, at kilalang-kilalang mga mata. Si Marcus. Napaatras si Cassie. Halos gusto na niyang kumaraypas ng takbo palabas ng mansion. Ang lalaking nakaisang gabi niya 4 na taon na ang nakararaan, ang lalaking nag-iwan sa kanya ng pinakamagandang biyaya, at pinakamalaking sikreto sa kanyang buhay, ay nasa harapan lamang niya. Ginoong Marcus, halos walang boses na asal ni Cassie. Isang malamig at pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marcus. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang kulog sa tainga ni Cassie. "So, my friend sent me his best nurse." Malamig na saad ni Marcus, habang nakatitig ng diretso sa nanginginig na mga mata ni Cassie. "Pero tila gulat na gulat ka, Nurse Cassie. O dapat ba kitang tawaging Cassie?" "Nagsisinungaling ka," napalunok si Cassie habang pilit na pinapanatili ang profesionalismo, kahit nanginginig ang kanyang tuhod. "Sabi ng management, lumpo ang aalagaan ko. Bakit ka nakakatayo? Bakit mo kailangang magpanggap?" Huminto si Marcus sa mismong harapan niya. Masyadong malapit. Amoy na amoy ni Cassie ang pamilyar na pabango nitong amoy kagubatan, at mamahaling sigarilyo ang amoy na pilit niyang pinag-aaralang limutin gabi-gabi. "May mga kaaway ako sa negosyo, na gustong makitang bagsak ako," pabulong na sagot ni Marcus, habang nakatitig sa mga labi ni Cassie. "At para malaman ko kung sino ang totoong nagtataksil sa pamilya ko, kailangan nilang isiping wala akong kakayahang lumaban. At ikaw ang magiging tagapagtago ng sikreto." "Hindi ko kaya ta," mabilis na paitaas ang boses ni Cassie. "Magre-resign ako. Sasabihin ko sa boss ko na hindi ko kayang tanggapin ang trabahong ta." "Kapag tumalikod ka sa pintong yan," putol ni Marcus sa kanya sa isang otoritativang boses, "hindi lang ang lisensya mo sa pagiging nurse ang mawawala. Sisiguraduhin kung walang ospital sa bansang ito ang tatanggap sa iyo. At mawawala ng pambayad sa gamot ang mga magulang mo." Napatigil si Cassie. Para siyang sinaksak sa dibdib. Alam ni Marcus ang kanyang kahinaan. Wala siyang choice. Kailangan niya ang perang ito para kay Mickey. Nagsimula ang mga araw ng pagdurusa, at pagpapakasakit ni Cassie sa loob ng mansion. Sa harap ng mga kasambahay at ng pamilya ni Marcus, kailangang magpanggap ni Cassie na inaalagaan ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Kailangan niyang suportahan si Marcus sa tuwing may bisita, alalayan ito sa paggalaw, at umaktong isang tapat na private nurse. Ngunit kapag silang dalawa na lamang ang natitira sa loob ng kwarto, nag-iiba ang ikot ng mundo. "Pakiabot ng tubig Cassie," utos ni Marcus habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama, malayang nakatayo ang kanyang mga binti. Inabot ni Cassie ang baso, nang hindi tumitingin ng diretso sa lalaki. "Ito na po sir." Bago pa man niya mailayo ang kanyang kamay, mabilis na hinawakan ni Marcus ang kanyang palso. Mabilis at mainit. Nagtaasan ang mga balahibo ni Cassie sa kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. "Bakit hindi ka makatingin sa akin?" tanong ni Marcus, ang boses ay puno ng pagnanais at pagtataka. 4 na taon na ang nakakalipas, Cassie. Bigla ka na lang nawala pagkabukadkad ng umaga. "Bakit ka tumakbo noon?" Pilit na inagaw ni Cassie ang kanyang kamay. "Nakalipas na yun, Sir Marcus. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin sa hotel na yun. Lasing ka, at nagkamali ako. Trabaho lang ang pinunta ko rito. Isang pagkakamali." Napatawa ng mahina si Marcus, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Gabi-gabi kong inalala ang gabing yun.
At tuwing tinitingnan kita ngayon, nararamdaman kong may itinatago ka sa akin. Nabalot ng takot ang puso ni Cassie. Si Mickey. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan ng kanyang shift, nakatanggap si Cassie ng isang emergency call mula sa kanyang ina. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Mickey, at tuloy-tuloy ang pagsusuka nito. Dahil sa labis na pag-aalala bilang isang ina, nakalimutan ni Cassie ang lahat ng pag-iingat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang nakikipag-usap sa telepono sa hallway ng mansion. Ma, pakipunasan muna si Mickey ng malamig na bimpo. Papunta na ako dyan, bibili ako ng gamot. Huwag mong hahayaang tumaas pa ang lagnat ng anak ko, pakiusap. Umiiyak na sigaw ni Cassie sa telepono. Hindi niya napansin na sa likod ng pinto ng silid, nakatayo si Marcus. Narinig nito ang bawat salitang binitawan niya. Nang ibaba ni Cassie ang telepono, at mabilis na humarap para magpaalam, nabangga niya ang dibdib ni Marcus. Sino si Mickey? Malamig at seryosong tanong ni Marcus. Walang halong biro ang mukha nito. Wala ka na doon, pilit na pumasada si Cassie, ngunit hinawakan ni Marcus ang dalawa niyang balikat, isinandal siya sa dingding. Sabi mo wala kang pamilya bukod sa mga magulang at kapatid mo. Sino ang 3 taong gulang na batang binabanggit mo? Matalim ang titig ni Marcus, tila binabasa ang bawat tibok ng puso ni Cassie. 3 taon. Cassie, 4 na taon na ang nakakalipas mula nung gabing yun. Hindi sa'yo ang anak ko. Depensa ni Cassie habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Akin lang si Mickey. Huwag mo kaming pakialaman. Titingnan natin, seryosong sabi ni Marcus. Mabilis nitong kinuha ang susi ng kanyang kotse sa ibabaw ng lamesa. Anong gagawin mo? Hiyaw ni Cassie. Sasamahan kita. Dadalhin natin ang anak natin sa ospital, giit ni Marcus habang direktang nakatitig sa kanya. At kapag napatunayan kung may dugo ko ang batang yan, hinding-hindi ko na kayo papakawalan pa, kahit kailanganin ko pang itapon ang wheelchair na ta, at harapin ang buong mundo. Habang mabilis na binabagtas ng kulay itim na SUV ni Marcus ang highway, patungo sa bahay ni Cassie, tila sasabog ang dibdib ng dalaga sa labis na kaba. Nakatitig si Cassie sa labas ng bintana, habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Sa tabi niya, mahigpit ang hawak ni Marcus sa manibela, seryoso ang mukha, mabilis ang paghinga, at kitang-kita ang tensyon sa kanyang mga balikat. Magdahan-dahan ka naman sa pagpapatakbo. Pakiusap ni Cassie habang humahawak sa seatbelt. Kung may mangyaring masama sa atin, lalong walang mag-aalaga kay Mickey. Pwede bang tumahimik ka muna? Malamig ngunit may halong pag-aalalang sigaw ni Marcus. Mas mabilis tayong makakarating, mas mabilis nating madadala ang bata sa ospital. Nang makarating sila sa maliit na bahay ng pamilya ni Cassie, mabilis na bumaba si Marcus nang hindi man lang inisip ang kanyang kunwaring pagkalumpo. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob kasunod si Cassie. Anak, Cassie, sa wakas at nakauwi ka na, gulat na natigilan ang ina ni Cassie, nang makita ang matangkad, gwapo, at mamahaling bihis na lalaking kasama ng kanyang anak. Nasaan po ang bata? Mabilis at seryosong tanong ni Marcus. Dinala sila ng ina ni Cassie sa silid tulugan. Doon, nakahiga ang maliit na batang lalaki, namumula ang mga pisngi, mabilis ang paghinga, at may basang bimpo sa noo. Nang marinig ng bata ang mga yabag, dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mga mata. Mommy, mahinang tawag ni Mickey sa kanyang ina. Mabilis na lumapit si Cassie at niyakap ang anak. Nandito na si Mommy, baby. Huwag ka nang umiyak, gagamutin ka ng doktor. Ngunit habang nakayakap si Cassie sa bata, nanatiling nakatayo si Marcus sa tabi ng kama, tila naparalisa. Nakatitig siya sa mukha ng bata. Ang matatalim na hugis ng mata, ang porma ng ilong, ang manipis na labi, at maging ang maliit na taling sa ilalim ng kanang tainga, walang pag-aalinlangan. Para siyang tumitingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Nang tumingin si Mickey kay Marcus, hindi ito natakot. Sa halip, itinuro ng bata si Marcus gamit ang maliit nitong kamay. Mommy, is he the angel in my picture? Biglang napatingin si Cassie sa anak, tsaka kay Marcus. Napatikip siya ng bibig habang mabilis na umiling. Ginoong Marcus, pakiusap, pagsusumamo ni Cassie sa nanginginig na boses. Huwag dito, ang anak ko muna.
Lumapit si Marcus, dahan-daang lumuhod sa tabi ng kama, upang mapantayan ang bata, at buong ingat na hinawakan ang maliit at mainit na kamay ni Mickey. Ang matigas at malamig na negosyanteng si Marcus ay biglang lumambot. Ako ang magdadala sa ospital. Ako ang bahala sa lahat, pabulong na sabi ni Marcus, ngunit nakatitig ng diretso sa mga mata ni Cassie. At pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Lahat ng pinakamahuhusay na doktor sa sariling ospital ng pamilya ni Marcus, ay tinawag para gamutin si Mickey. Inilagay ang bata sa isang mamahaling presidential suit. Dahil sa mabilis na pag-asikaso, agad na bumaba ang lagnat ng bata, at nakatulog na ito ng mahimbing. Gabi na, nakaupo si Cassie sa tabi ng kama ni Mickey, habang hinahaplos ang buhok nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Marcus, dala ang 3 folder ng dokumento, at 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag ni Marcus ang kape sa mesa, at inabot ang isang folder kay Cassie. Ano to? Tanong ni Cassie. DNA test result. Mabilis kong ipinagawa gamit ang sample ng buhok mo at ni Mickey, habang nandoon kayo sa emergency room, seryosong sagot ni Marcus. 99.9%. Siya ang anak ko, Cassie. Pumikit ng mahigpit si Cassie. Wala na siyang may kakaila. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Cassie habang pumapatak ang kanyang luha. Kukunin mo ba siya sa akin? Mayaman ka, makapangyarihan. Madali mo akong matatalo sa korte. Lumapit si Marcus at umupo sa tapat niya. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Cassie, kahit pilit itong kumakawala. Bakit ko kukunin ang anak ko sa ina na nagpakahirap para sa kanya? Mahinahong saad ni Marcus, na ikinagulat ni Cassie. Hindi ko kukunin si Mickey sa'yo. Pero hindi rin ako papayag na ilayo mo pa siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Marcus ang 2 folder, at inilapag sa kandungan ni Cassie. Kasal. Magpapakasal ka sa akin, pinal na pahayag ni Marcus. Lalabas tayo sa publiko bilang mag-asawa. Lilipat kayo ni Mickey sa mansion ko. Protektado kayo doon mula sa mga kaaway ko sa negosyo, at maibibigay ko ang lahat ng kailangan ng anak natin. Nabubuwang ka na ba? Bulong na sigaw ni Cassie para hindi magising ang bata. Hindi kita mahal. Nagkaroon lang tayo ng isang gabing pagkakamali. At paano ang negosyo mo? Ang pagpapanggap mong lumpo. Tumayo si Marcus at pumaroda sa harap ng bintana, nakatingin sa liwanag ng lungsod. Ang pagpapanggap ko bilang lumpo, ay matatapos na kapag nahanap ko na ang traidor sa kumpanya, at malapit na yun, turning back to her with intense eyes. At tungkol sa pagmamahal, hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga, ligtas ang anak ko at kasama ko kayo. Hinding-hindi ko napapayagan na mawala ka ulit, Cassie. Pagkaraan ng 2 araw, nakalabas na ng ospital si Mickey. Ngunit sa halip na umuwi sa kanilang maliit na bahay, dinala sila ni Marcus sa isang nakatagong villa sa rest house nito sa Tagaytay, isang lugar na mas ligtas kaysa sa pangunahing mansion. Habang naglalaro si Mickey sa malawak na hardin kasama ang kanyang lola, nakatayo si Cassie sa balkonahe, nang biglang may humawak sa kanyang baywang mula sa likod. Nagtatagpo ang kanilang balat, at naramdaman ni Cassie ang init ng dibdib ni Marcus, na nakasandal sa kanyang likod. Marcus, bitawan mo ako, mahinang utos ni Cassie, ngunit hindi siya makagalaw sa matinding kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ipinagkait mo sa akin ang 3 taon ng buhay ng anak ko, Cassie, pabulong na sabi ni Marcus sa kanyang tainga, dahilan para manginig ang kanyang tuhod. Sa tingin mo ba madali para sa akin na pigilan ang sarili ko tuwing nakikita kita? Pangako lang ang pinasok natin para kay Mickey, walang personalan. Bago pa matapos ni Cassie ang kanyang pangungusap, iniharap siya ni Marcus, at mabilis na hinagkan ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng matagal na pagnanasa, galit, at pananabik. Nang kumalas si Marcus, kapwa sila naghahabol ng hininga. Trabaho lang ba talaga ang dahilan, kung bakit ayaw mo sa akin, Cassie? Hamon ni Marcus habang nakatitig sa nanginginig nitong labi. O natatakot ka lang na aminin hanggang ngayon, ako pa rin ang lalaking nasa puso mo. Bago pa makasagot si Cassie, biglang tumunog ang telepono ni Marcus. Naging seryoso ang mukha ng lalaki nang sagutin ito. Boss, saad ng boses sa kabilang linya. Nalaman na ng kalaban na may anak ka. Orderin na nila ang pag-atake sa villa mo ngayon din.
Nanginig si Cassie sa narinig. Ang kaba na kanina lang ay dulot ng halik ni Marcus, ay mabilis na pinalitan ng matinding takot, para sa buhay ng kanyang anak. Nasa ibaba si Mickey kasama si Mama. Hysterical na bulong ni Cassie, habang ginagapang ng pawis ang kanyang noo. Mabilis na nagbago ang aura ni Marcus. Ang matinding emosyon sa kanyang mga mata, ay napalitan ng malamig at nakamamatay na kaseryosohan, ang mukha ng isang lalaking handang manakit para protektahan ang kanyang pamilya. Manatili ka rito at i-lock mo ang pinto, utos ni Marcus habang mabilis na binubuksan ang isang nakatagong drawer sa silid, at inilabas ang isang itim na armas. Marcus, huwag! Pigil ni Cassie, ngunit hawak na siya ni Marcus sa dalawang balikat. Tumingin ka sa akin, Cassie, matatag na sabi ni Marcus, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Walang mangyayaring masama sa inyo. Hinding-hindi ko hahayaang may humawak sa inyo ni Mickey. Magtiwala ka sa akin. Mabilis na bumaba si Marcus, habang binabaybay ang madilim na hallway ng villa. Sa hardin, agad niyang nasadyap ang ina ni Cassie at si Mickey, bago pa man makalapit ang tatlong armadong lalaki. Agad na ipinasok ng kanyang mga loyal na security personnel ang kanyang pamilya sa isang ligtas na silid sa ilalim ng lupa. Nabalot ng putok ng arma, at basag na bubog ang katahimikan ng gabi sa Tagaytay. Sa loob ng panic room, nakakulong sina Cassie, ang kanyang ina, at si Mickey. Yakap-yakap ni Cassie ng mahigpit ang kanyang anak, habang pumapatak ang kanyang mga luha sa bawat putok na kanyang naririnig sa itaas. Mommy, natatakot po ako, umiiyak na bulong ni Mickey. Huwag kang matakot, baby. Nandyan si Daddy. Protektado tayo ni Daddy, pilit na pinalakas ni Cassie ang kanyang loob. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag niyang Daddy si Marcus, at doon niya naisip na wala na siyang ibang gustong makasamang magprotekta sa kanyang anak kundi ang lalaking iyon. Pagkalipas ng kalahating oras, tumahimik ang paligid. Dahan-daang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng panic room. Nakatayo doon si Marcus. May bahid ng dugo ang kanyang puting polo shirt, at may maliit na galos sa kanyang panga, ngunit nakatayo siya ng matatag. Sa likod niya ay ang kanyang mga tauhan at ang mga pulis. Ligtas na, hingal at nanginginig na saad ni Marcus, habang inilalapag ang kanyang armas. Hindi na nakapagpigil si Cassie. Mabilis siyang tumakbo, at buong lakas na yamakap sa leeg ni Marcus. Niyakap din siya ni Marcus ng mahigpit, isiniksik ang mukha sa kanyang buhok. Akala ko mawawala ka na, hagulhol ni Cassie. Sabi ko sa iyo, hindi ko kayo iiwan, bulong ni Marcus. Pagkatapos ng gabi ng pag-atake, lumabas ang buong katotohanan. Ang mismong pinsan ni Marcus na si Ariel, ang taong naglagay sa kanya sa wheelchair sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang sasakyan, 4 na taon na ang nakararaan, ang siyang utak sa likod ng pag-atake. Nalaman din na si Ariel ang nagplano ng gabing nagkatagpo sina Cassie at Marcus sa hotel noon, para sirain ang reputasyon ni Marcus, ngunit wala siyang kaalam-alam na ang gabing iyon ang magiging daan para makatagpo si Marcus ng totoong pag-ibig. Nahuli ng mga awtoridad si Ariel at ang kanyang mga kasabwat. Ang pagpapanggap ni Marcus bilang lumpo ay opisyal nang natapos. 1 buwan ang nakalipas. Nakatayo si Cassie sa gitna ng malaking simbahan, nakasuot ng isang simpleng ngunit napakagandang puting gown. Sa dulo ng altar, nakatayo si Marcus gwapo, matangkad, at may mga matang puno ng pagmamahal at luha, habang nakatitig sa kanya. Sa tabi nito ay si Mickey, nakasuot ng maliit na tuxedos at hawak ang mga singsing. Habang naglalakad si Cassie patungo sa altar, wala na ang kanyang takot. Wala na ang kanyang pangamba. Nang maabot niya ang kamay ni Marcus, dahan-daang yumuko ang lalaki, at bamulong sa kanyang tainga, "Salamat sa hindi pag-ayaw sa akin noon, Nurse Cassie." Ngumiti si Cassie habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. "Salamat din sa paghahanap sa amin, Marcus." Sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya, ipinangako nila ang kanilang mga buhay sa isa't isa, hindi na dahil sa isang gabing pagkakamali, kundi dahil sa pag-ibig na binuo ng oras, ng kanilang anak, at ng kapalaran.